Ang pastor po ni Kuan, ni Pastor Joel Luteria. Joel Luteria, yung pastor naming kaibigan na nasa ibang company na rin. At alam ko na may pagkuan pwede naman siyang bumalik, no? Taga-Kalaka po siya, kababayan ko. At siya po ay sa awa ng Panginoon ay pinagpala, binigyan ng magandang buhay muli sa kanyang pinagdaanan. Ayan. Ah, ito po si Ma'am Martina, ah, ano kayo dito? Ma'am Tina, Marasigan. Ito, Masigan po. Marasigan, kamag-anak pala ito ng aking asawa eh. Oh, yan. Sige po, magbigay kayo ng pan po, tita. Salamat po. Hello po sa inyong lahat. Yan po, salamat po Sir Danny sa pagpapakilala. Dinig niyo po Po, ako. opo, wala na kayong balbas, pero bakit kayo parang may... Tinanggal ko ng balbas ko. Ayan. Ah, yun po, hindi ako po ay sumali sa dito sa crowd one and then po ako ni Ma'am Laika. Yung pong aking mga upline wala na po akong balita. Ibig sabihin po nag-iisa ako dito nag-iisa na po akong lumalaban, lumalakad dito sa crowd one. Yun nga po noong pong lumabas itong fifth element, ito pong element na ito noong lumabas na, doon po ako nag-isip kung paano ako makakabili. At inisip ko po kung paano ko mabibili yung fifth element. Dahil ang sabi po ng aming mga coaches, tulad ni Sir Eddie, ni Sir Danny, na i-grab natin ang opportunity dahil darating ang araw na talagang baka maging katulad ng Bitcoin ang C1 token natin. Mas malaki po marami po ang C1 token ng fifth element. Kaya nag-isip po ako noon na maraming beses. Kasi po, yung, yun po ang naisip ko lang na dahilan, ang naisip ko po na paraan, dahil talaga pong kapos, kahit may sweldo ako buwan-buwan, kapos po yung sinusweldo para makabili dahil maraming bayarin dito sa Italia, lahat ay binabayaran. Talagang hindi po makakabili ng fifth element sa panahon na bagong labas po yun, talagang may halaga at hindi kakayanin bumili ko sa sweldo lang po dahil kukuhanin ang bibili. Kaya po nag-decide ako na yung pong aking mga paalaga na baka ay akin pong ipinabenta sa aking kapatid at akin pong ipinahulog sa GCash para lang po ako ay para po mabili ko yung fifth element. Yan po ang nangyari. Tapos, yun po, nang mabili ko po yung fifth element, nakakuha po ako ng ah, 6 na NFT, kasama na po doon yung dalawang legendary. At saka po yung pong aking C1 token naging nadagdagan. At naibili ko pa din po yung kapatid ko naibili ko rin po siya ng element. Kaya nga lang po, water lang po yung nabili ko sa kanya. Tapos ngayon po yung isa ko pang account, in-upgrade ko lang po nitong matatapos na itong huling ng crowd one na dapat daw po ay mag-upgrade para madagdagan. Kaya sabi ko nga po kay Sir Eddie, kahit walang income, ginagawan ko po ng paraan para mai-upgrade ko po yung isa kong account. Kaya nadagdagan po ulit yung aking C1 token. At saka meron pa din po akong sinalihan na korpo dito sa fifth element. Kaya katulad po ngayon na wala po akong income,
Pero gayon pa man po ang nangyari, masaya, masaya po talaga ako dahil by December, sama-sama po tayo na magse-celebrate ng Pasko na masaya dahil po sa C1 token. I hope na bago po magpasko, may makukurot na po tayo dito sa ating C1 token. Yun lang po at ako po ay nagpapasalamat talaga sa pag-encourage po ng aming mga coaches po tulad po ni Sir Danet, ni Sir Eddie, talagang wala po silang sawang pag-encourage na sabi po nila i-grab yung mga NFT na dumarating po. Kanina po bumili po ako noong ano ba yung GG Metashare. Akin na pong in-stake. Kaya tinatanong ko po kay Sir Danny kung magkano ang 19 Ethereum, magkano sa IXT po. Baka sakaling makakabili din po nung dalawa pang NFT. Yung Genesis po. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya yung pong mga ay katulad ko po, hindi ko po malalaman kung ako ay mananalo, kung tayo ay mananalo o matatalo. Kaya po ako ay sumugal na hindi ko po alam kung ako po ay mananalo sa sugal na ito. Pero sumugal pa rin po ako dahil ayan, nakikita ko na po ngayon na mananalo ako sa sugal na ito. Kaya yung pong mga pinanghihinaan pa ng loob sa pag-upgrade po sa NFT, sa ating pong element, wag na po kayong manghinayang at nakikita na po natin na mananalo po tayo. Panalo po tayo sa laban na ito. Kaya kung hindi po kayo susugal, hindi niyo po alam kung kayo ay mananalo o matatalo. Kung kayo po ay sumugal at kayo matalo, meron pa pong susunod. Kung kayo po ay manalo, pare-pareho po tayo lang sa inyo. Huwag na po kayong manghinayang sa pag-upgrade. Salamat po sa Dani, Sir Eddie. Ma'am Tina, wait lang. At sa mga Yung nakinig nakita po. namin kasi Yes dito po. sa C1 Token, di ba kung napanood nyo yung re-record natin na manok na pula, wala pong talo yan, panalo yan. Kasi yung mga una Yes po. nating pinustahan Kaya ng nga mga po. manok na pula ay puro talo lahat eh. Pero ito, this time babawi tayo. Kaya nga po. Kaya nga po. Yan na po. Imported Panalo. kasi itong ating imported itong ating manok na pula na ito. Kaya talaga, siguradong Panalong panalo panalo. tayo. Kaya sumugal na po kayo. Mga hinayang. Ako nga po, na hindi nang hinayang sa 2 baka na binenta ko. Hindi ko po wala pa pong kasiguraduhan kung ako at ngayon, ito na, panalo na tayo. Yan, Coach Daniel, ano masasabi mo? Pero di ba nakwento niyo sa akin, Ma'am Tina, na yung bakang bininta niyo ay nanganak na. May anak na uli. Nang, Napalitan nanganak na. na po uli yun. Nanganak O, na di po. ba? O, kaya wala talaga talo. Kasi nga ay napalitan din. Opo. Yung pong anak nung pinagbili ay nagbuntis, nanganak na uli. Sa nakikita ko tama yung kwan po. Tama yung desisyon nyo, Ma'am Martina, na ilipat niyo sa package sa C1 token kasi nga ang business ngayon ay trending itong mga katulad ng C1 company, mga digital asset, mga digital platform. Tapos kahit saan kayo magpunta pwede nyo gawin, 'di ba? Pwede nyong i-market, pwede nyong dagdagan. Ay doon sa baka, naranasan ko ako, alam niyo ba ako, 6 years old, may alaga na akong baka, 7 years old. O, di ba? Pero sabi ko nga, kung ako hindi aalis sa amin, wala ang mangyayari sa buhay ko. Kasi nga, ang magsasaka, ang mag-aalaga ng baka, bago ko kumita sa 1 taon, ay kapiranggot laang. Di ba? Nga po.
Naku po, yung mga kapatid ko sabi ko yun ang pinili yung business eh. Parang, balik puhunan lang. Minsan. Oh, hindi naman nawawala. Kaya nga po, Oh. Kasi ang nalulugi pa. business mo sa hayop, may buhay, minsan mababa ang price, minsan mahal, minsan nagkakasakit pa yan, di ba? Nabavirus din kaya ang mga hayop. Ay ang Kaya ating ang ating siwan toke, hindi yan magkakasakit. Hindi ka na yun magpapakain, hindi na kayo magsusuga, di ba? Siwan kaya nga toke. po. Kahit saan kayo pwede, kahit saan kayo pumunta, kasama nyo. Ang baka naman, hindi nyo kasama kayo pag umalis. Minsan nga, alam nyo doon sa mga kapatid ko, pag ako'y nauwi, sabi ko, pakisamahan mo naman ako, may pupuntahan. Ay, hindi pwede, ako may baka. Hindi, kahit 2 oras lang. Hindi nga, dahil magugutom baka ko, kawawa yung baka ko. Lahat ay baka. Lagi ang dahilan yung baka. Kaya nga po. Kaya nga po yung mga nakikinig po ngayon na nag-aalilangan pa, ay ako nga po gaano katagal na tayong may element na wala tayong kasiguraduhan, wala tayong balita kung ano mangyayari. Ngayon, kitang-kita na talagang tayo na lang ang hinihintay para mag-upgrade ng ating mga element. Kita na ang may liwanag na, panalo na. Kasi nga, Di tayo ang napaganda pa tita, ay yung pagmamarriage ng ating siwan token. Di ba? Sino, sino ba? Ay may karanasan na, ay magaling. Di ba? kaya nga po. Naipasa niya sa public ang Planet X token. Samantala ang OneCoin. Kutsede, OneCoin. Di ba? Paramihan ng OneCoin. Oh, at sabi ako may 100 million. Nasaan ang 100 million mo? Ay, pag napalit ang OneCoin, naku po, 7 years na, wala pa, napakinabaka kahit isang singkunduling. Imagine nyo, OneCoin. Ang OneCoin po Kaya ang nga. pinakamalaking iskandalo. Sa larangan po ng cryptocurrency, ang OneCoin ang record pa sa computer. Itat nyo kaya dyan, ang OneCoin. Magugulat kayo. Billions of billions dollars scammer. Scam. Ang OneCoin. Hindi matatanggal yan sa Google. Paano ma-approve yan sa rules and regulation ng cryptocurrency? Hindi po ma-approve yan. Kasi ang daming may reklamo, ang daming may banta na saan dinala ang pera. Ganun kadami. Usapan niya, baka raw may $300 billion ang nakulikta ng OneCoin. Saan dinala yun? Hanggang ngayon hindi pa napapakinabangan. At hindi pa na ipapasok sa public. Hindi pa maipasa. Sino may mga OneCoin dito? Samantala yung ating token, ilang kwan lang ang token na yung AX token natin sa Planet IX. Yung ba'y nakatatlong taon bago ma-aproban? Coach Eddie, nandiyan ka na? Ilang buwan na aproban yon? 2 buwan lang. Ganun ka tinding talino noon. Sobrang talino naman Di noon. lang, di Di lang ba? ako bumilib. Kaya nga sabi ko ay hana ako ano, sa IX token kasi nga ay okay lang po Ma'am Gloria. Kasi nga ay sa maiksing panahon nadala kagad sa blockchain samantalang yung inantay naming OneCoin ay 8 taon na ay wala pa rin. Di ba? Ang laki ng pera ko doon sinasabi ko sa inyo. Kung may papalit lang yung OneCoin ko nasa ano yan, nasa 900 million pesos. Ano kalaking pera yon? Ito raw. Kahit hindi na ako magtrabaho ng buong buhay ko, bro. Pag naipalit ko yon. Oo. Pero may pag-asa naman daw, gawa ng papasok din siya sa Polygon. Kaso ay hanggat wala pa kasi talaga na nakikitang exchanger ay ano wala pa rin eh. Mauna pa rin ito, si One Token natin. Mauna pa rin talaga. Ayun naman. Maura talaga.
Mauna talaga ang C1 token natin. Lalaban ako ng pustahan. Unang-una kasi ay lalabas na yung white paper natin sa November 1. Kaya po dapat updated kayo dahil yung pag lumabas yung ating white paper, kasama na rin po yung pwede na tayo mag-burn ng ating mga CWA rewards at loyalty points. Kaya Ito pala napaka-ising ay panahon na. may kasama pala sa kwan yan. Kasama pala sa club. Ang may-ari ng 50 daw yun, 50 tao. Si Kwan, yung sa Planet IX, yung ating founder, kasama sa club ng cryptocurrency, yung play to earn na blockchain. Kasama sa club. Yung mga may mga token, may mga play to earn na company, lahat ng mga tungkol sa blockchain. Kasama si Kwan. Siyempre, madaling mailabas kasi tutulungan yon, magtutulungan sila, sasabihin ganito, lahat ng support ay gagawin nila. Eh kasama doon sa grupo eh. Nakan nyo? Ay nandun din ang Binance, kasama din sa loob, yung mga wallet. Tapos ito, ipapasok ngayon ito, yung C1 token na C1 company. Kaya malaki ang chance na mailabas ka agad ito. Sila eh. Halos nasa Dubai lahat daw yon. Halos nasa Dubai lahat. Doon nag-i-stay yung mga may-ari ng mga wallet at saka yung mga company na play to earn blockchain. Mm. Anyway, ay tayo nagpapasalamat kay Ma'am Tina kasi nga ay siya yung tinatawag nating totoong Spartan kasi nga ay na-challenge din siya bro eh. Na-challenge din siya kagaya natin na makuha yung pinakamataas na package at yung nga sinacrifice nga niya yung kanyang dalawang baka para lang makuha yon. At sa nakikita natin ngayon, sobrang ganansya ang kanyang makukuha. Tubong lugaw. Tubong lugaw, hindi lang tubong lugaw, ano? Mas sobra pa sa tubong lugaw. Kasi nga ay unang-una, kita mo naman yung binenta niyang baka, napalitan na ng anak. Oh, di parang pinakaganansya na niya itong fifth element niya, di ba? Hmm. Oh. Kaya, congrats Ma'am Tina dahil nga ay in spite na marami kayong pinagdaanan kasi si Ma'am Tina ay dumaan din po sa matinding ano nga po yung kanyang liver ay inoperahan at yun po napakasilan. Pero fighter talaga siya. Talagang bilib kami sa kanya. Kung makikita niyo Ah, lang po yung dami ng opera sa kanyang katawan, ay hindi kayo makapaniwala na mabubuhay pa siya. Pero napakabuti ng Diyos dahil nga gusto ng Lord na matikpan pa niya yung kanyang fifth element. at Ayan, Kaya saka, salamat po, tayo kay Ma'am Tin. at saka konti Coach Eddie, sa linya ni Pastor Joey, talagang marunong ang Panginoon. Masama ko lang ang Panginoon Diyos. Marunong, matalino, talagang siya nakakalam. Sa linya ni Pastor Joey, ang iniwanan ay si Ma'am Tina. Sa Roma, sa linya ni na Doc Bernabe, sinong iniwanan? Bernabe, Jeremy. si Jeremy. Tapos, Canada, sinong iniwanan sa Canada? Mamadel pa. Oo. O, di ba? May kanya-kanyang kun eh. May kanya-kanyang linya. Bakit naiwan? Bakit sila ay nagpatuloy? Kasi meron silang gagampanan. May gagampanan. Kita nyo? May gagampanan silang trabaho para sa ibang tao. Tingnan mo si Tita Amor. Hmm. Hanggang ngayon. Kasi may gagampanan pa rin siya. Si Tita Linda. Yung mga na dito. I-congratulations nyo. Si Coach Sadik. Lahat tayo may gagampanan yan. Yung mga matatatag. Kasi hindi sila pwedeng mag-iwan nang hindi sila tunay na leader. Di ba? Di ba? Di ba? Doon sa kay Gideon, yung di ba? Sabi nga ni Gideon, tinanggal mo ang marami, paano kami mananalo?
tag 300 lang iniwanan mo. Ang aming kakalabanin 120,000. Imposible namang matalo. Yun nga. Yun na nga eh, doon natin hinalin tulad ngayon ng unit team ano, sa Pilipinas na grabe ano, yung salang-sala na talaga. Imagine mo yon yung sasagupain mo ay ano, more than 100,000 sa sa natira lang ano kasi yung iba kasi ay umatras yung iba kasi 10,000 yan eh, umatras pa yung iba, umatras naduwag sabihin na natin. Kaya ang natira lang talaga na matatapang 300 lang. Pero natalo nila yung more than 100,000. Di ba kung iisipin mo yun, parang imposible. Diba? Ang kalaban natin dito, alam mo ang kalaban natin dito? Yung kun eh, yung kahirapan. 'Di ba? Doon kay Gidjon, Oo. yung paano mo matatalo ang 120,000 na sundalo, mga kalaban mo, mga kalaban. Dito, paano ka magtatagumpay? Hindi ang kalaban mo yung kahirapan. Hindi, dito sa ating ano, kung ikukumpara natin doon sa kwento ng ni Gideon nga, paano mo mapagtatagumpayan yung mga pagsubok Oo, yung na mga dinanas pagsubok. natin sa kwento? Oo. Diba? Matinding ano talaga, matinding faith talaga yung iyong pairalin dito. Doon na po pairalin natin yung tinatawag na matinding pananampalataya na may mangyayari. At yun na nga, nakikita na natin ngayon yung magiging bunga ng ating pagpapagal, yung ating pagtitiis. Yan, nakikita na natin, especially sa mga nag-stay, di ba? Narinig mo yun na sinabi